So mga tol, alam na nga po ng karamihan na tagumpay na naipanalo ni Mark Magsayo ang kanyang labang kay Mexican Eduardo Ramirez. Nito lang nakalipas na 2 araw na ginanap sa MGM Grand Garden Arena Las Vegas. Nakita din ng karamihan mga tol na pinabagsak pa ni Magsayo itong si Ramirez sa 3rd round, pero umabot po sa desisyon ang laban nila sa score na 97-92 at 99-90 pabor kay Magsayo. Makikita nga po dyan mga tol na lamang sa punto si Magsayo. Pero marami po ang question kay Magsayo. Bakit hindi daw natapos ni Magsayo sa pamamagitan ng knockout itong si Ramirez? Kung mapapansin din natin mga tol, kahit itong mga commentator, sinasabing kaya dapat tapusin ni Magsayo itong si Ramirez dahil nasasaktan daw talaga ito sa mga suntok ni Magsayo. Pero yun nga mga tol, umabot sa desisyon ng laban. So napag-alaman po natin mga tol, isa pala sa game plan ng Team Magsayo ang paabutin sa desisyon ang laban na yan para masubukan umanong stamina at conditioning ni Magsayo at pacing na tinatrabaho nila, ang pagiging patient at manalo every round at hindi lang aasa sa knockout. Kaya kung mapapansin natin mga tol, noong bumagsak itong si Ramirez sa 3rd round, hindi nagmamadali si Magsayo, naging pasensyoso siya at talagang pumupuntos kada round. Kapansin-pansin din ang pagiging accurate ng suntok ni Magsayo at madalas magbato ng jab. So maganda nga po ang ginawa ni Magsayo mga tol, paghahanda yan sa world title fight sa susunod niyang laban. Kaya tinatrabaho ni Magsayo na manalo kada round dahil alam naman po natin mga tol, ang 2 talo ni Magsayo ay mula sa mga dekalibreng kalaban na sina Ray Vargas at Brandon Figueroa, kung saan natalo siya via desisyon. Kaya maraming natutunan si Magsayo sa pagkatalo niya na yon at yan ngayon ang ina-apply niya para kapag sumabak muli siya sa world title, makuha pa rin niya ang panalo kahit na umabot sa desisyon. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos naman po ang impresibong pagkapanalo ni Tank Davis dito kay Frank Martin, kung saan knockout ang sinapit ni Martin sa 8th round. Umakyat po sa number 3 spot si Tank Davis sa ranking ng pound for pound sa boxrec. Nangunguna naman po dyan si Crawford, pangalawa si Inoue, pang-4 si Bivol, pang-5 si Canelo Alvarez, pang-6 si Beterbiev, pang-7 si Nakatani, pang-8 si Benavides, pang-9 si Stevenson at pang-10 si Jaron Ennis. Pero sa boxrec nga lang po yan mga tol, ang basehan talaga ng pagiging pound for pound ay itong The Ring Magazine. Kung pupunta naman po tayo sa The Ring Magazine mga tol, nasa pang number 8 spot pa rin si Tank Davis. Pero asahan po natin na mag-a-update itong The Ring Magazine at baka umakyat ng ranking si Tank Davis. Kaya yan po ang aantabayanan natin. Samantala, naglabas po ang ESPN ng mga boksingero kung sino daw ba ang susunod na gusto ng mga fans na makalaban ni Gervonta Tank Davis sa susunod niyang laban. Nandyan nga po ang mga pagpipilian na si William Cepeda, Isaac Pitbull Cruz, Vasily Lomachenko at Shakur Stevenson. So sino kaya dyan ang potensyal na makakalaban ni Tank Davis? Ano sa tingin nyo mga tol? Sa ibang banda naman mga tol, may naglabas po ng video na parehas daw ang ginawang pag-knockout ni Tank Davis kay Frank Martin sa pag-knockout ni Naoya Inoue dito kay Luis Nery. Isang uppercut muna ang ipinatama bago ang solid na kaliwa ni Davis at solid na kanan ni Naoya Inoue.